Niloko ka ng asawa mo at ang kaisa-isang anak na nasa sinapupunan mo ay balak nilang agawin ng lantarang walang awa. Habang nagluluto si Teresa ng masarap na hapunan, narinig niya ang halakhak ng kabit sa loob ng kanilang sariling silid. Pirmahan mo ang divorce, basura ka lang sa pamilyang ito. Bulyaw ni Marco. Ngunit hindi nila alam hawak ni Teresa ang bawat lihim ng kanilang nakaw na yaman. Sino ang mananaig sa dulo ng maruming laro ng pag-ibig at pera? Huwag ka nang umasa, Teresa. Isang malaking pagkakamali lang ang 7 taon nating pagsasama at ngayon ay tapos na ang lahat. Ang mga salitang yon ni Marco ay bumaon sa puso ni Teresa na tila mga pako na dahan-dahang itinusok sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, suot ang kanyang kupas na apron habang hawak ang isang mangkok ng mainit na adobo, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maingat niyang inihanda sa loob ng 3 oras para sa kanilang anibersaryo. Ang usok mula sa ulam ay humahaplos sa kanyang mukha, isang mainit na paalala ng pagmamahal na akala niya ay sapat na upang panatilihing buo ang kanilang tahanan. 7 buwan na ang bigat ng kanyang sinapupunan at sa bawat galaw ng sanggol sa loob, tila lalong nagiging masakit ang bawat katagang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan siyang aalagaan hanggang sa huling hininga. Bumitaw ang kanyang mga daliri mula sa porselanang mangkok. Hindi nagtagal ay kumalat ang sabaw ng adobo sa maputing tile ng sahig kasabay ng pagkabasag ng sisidlan na nagkapit pira-piraso tulad ng kanyang mga pangarap na biglang naglaho sa isang kurap. Wala siyang narinig na ingay, kundi ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang nakabibinging katahimikan ng pagtataksil. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahanap ang kanyang boses sa gitna ng namumuong bara sa kanyang lalamunan. Sa kanyang harapan nakatayo si Marco, kasama ang isang babaeng nakadamit ng mamahaling seda, si Isabela. Ang bango ng pabango ng babae ay sumasakal sa amoy ng niluto ni Teresa, isang malinaw na simbolo ng marangyang mundong hindi kailanman naging kabilang si Teresa. Hawak ni Marco ang baywang ni Isabela nang may pag-iingat na hindi niya kailanman ipinaramdam kay Teresa noong mga nakaraang buwan ng kanyang pagbubuntis. I mean, look at yourself, Teresa, mariing dagdag ni Marco habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. You look like a maid more than a wife. You smell like vinegar and soy sauce all day. Isabella is different. She is sophisticated, she has connections, and most importantly, she has the power that this family needs. Kaya please don't make this harder for everyone. Just sign the papers and leave quietly. Bago pa man makasagot si Teresa isang matigas na hakbang ang narinig mula sa pasilyo. Pumasok si Doña Rosa ang kanyang biyenan na may dalang isang makapal na folder. Ang mukha ng matanda ay walang bakas ng awa, sa halip ay puno ito ng pagkamuhi na tila ba ang presensya ni Teresa ay isang mantsa sa kanilang marangal na tahanan. Nilapitan niya ang hapagkainan at inilapag ang mga papel nang may diin sapat na upang mayanig ang mga kubyertos na maayos na inihanda ni Teresa. Huwag kang mag-inarte, Teresa. Alam namin ang lahat ng ginawa mo sa kumpanya. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na kinuha mo ang 5 milyong piso mula sa aming pondo sa nakalipas na 2 taon. You are a thief and you are pathetic. Wika ni Doña Rosa sa isang mahinahon ngunit mapanganib na tono. Ngunit dahil mabuti ang aming loob, bibigyan ka namin ng pagpipilian. Ibigay mo sa amin ang bata, pagkapanganak mo, at papayagan ka naming umalis nang hindi kinakasuhan. Isabella cannot bear children, but she will be a much better mother than a criminal like you. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang kanyang kamay ay kusang dumapo sa kanyang malaking tiyan, pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga halimaw na nasa kanyang harapan. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding pait na gumagapang sa kanyang mga ugat.
Ang bawat sakripisyo niya ang pagpapatakbo niya sa kanilang accounting department nang walang reklamo kahit hanggang madaling araw at ang pag-aalaga niya sa kanila sa kabila ng kanyang pagod lahat ng yon ay itinapon sa basura at pinalitan ng isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot. Sa kanyang puson, isang babala ng kanyang katawan sa tindi ng emosyong kanyang dinaranas. Ngunit nanatili siyang nakatayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit nang bumigay. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marco, naghahanap ng kahit katiting na pag-ibig na dati ay nakikita niya roon, ngunit ang tanging nahanap niya ay isang malamig na pader ng kawalang pakialam. "Isang katanungan lang, Marco." Mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay paos at puno ng pighati. "Ganoon ba kadali para sa iyo na itapon ang lahat ng pinagsamahan natin para sa pera at sa isang babaeng ngayon mo lang naman nakilala, ang anak natin? Balak mo ba talagang ipamigay siya na parang isang kagamitan?" Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa labi ni Marco bago siya tumalikod at nagsimulang lumakad palayo. Kasunod si Isabela na may mapangaping tingin sa kanyang mga mata. "Business is business, Teresa. And unfortunately, you are no longer a good investment." Naiwang mag-isa si Teresa sa gitna ng kusinang puno ng amoy ng nasayang na pagmamahal at basag na porselana. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila nagsisilbing sumpa sa mga taong nagtaksil sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang hapdi ng kawalan ng katarungan bago siya magpasya na sunugin ang mundong minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng malamig na silid ay tila isang mabigat na pasaning dumadagan sa dibdib ni Teresa. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang sapin, habang ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ay nagpapakita ng malungkot na anyo ng isang inang tinalikuran ng mundo. Ang hangin sa loob ng mansyon na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ngayon, ay tila nanunuyo at puno ng amoy ng pagkabulok, ang pagkabulok ng katapatan ng taong pinakainaasahan niya. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpadama ng isang malakas na hangin na nagpabaling sa kanyang atensyon. Pumasok si Doña Rosa, ang kanyang biyenan, na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kawalang awa. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan sa bawat galaw ng kanyang kamay ay tila isang babala ng paparating na unos. Walang pasintabi siyang lumapit kay Teresa. Ang kanyang mukha ay nakapinta ang isang nangiting puno ng pangungutya. "Huwag mong isipin na ang pag-iyak mo ay makakaantig sa akin, Teresa." Simula ng matanda ang kanyang boses ay tila isang matalim na humihiwa sa katahimikan. "Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil binibigyan ka namin ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali mo. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, nananatili ka sanang isang duukhang accountant sa probinsya, nagbibilang ng baryang hindi sa'yo." Napaangat ang tingin ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha, ngunit may bakas ng matinding pagtutol. "Utang na loob, Doña Rosa. Kinalimutan niyo na ba? Ibinenta ko ang huling piraso ng lupang iniwan ng mga magulang ko para lang maisalba ang kumpanya niyo noong malapit na itong mabangkarote. 5 taon na ang nakalilipas. I gave everything for this family only to be treated like a criminal now." Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Ang lupang yon, isang maliit na halaga kumpara sa pangalang ibinigay namin sa iyo nang mapabilang ka sa mga highs. Ang sakripisyo mo ay tungkulin mo bilang asawa. Huwag mong gawing negosyo ang pagmamahal. But look at you now, attempting to steal from us. Kaya huwag kang magmagaling." Dahan-dahang lumapit si Doña Rosa at marahas na hinablot ang teleponong hawak ni Teresa. "And starting today,
You are isolated. Hindi mo kailangang tumawag sa mga magulang mo o kahit kanino. You will stay here until you give birth to that child. Don't worry. We will provide everything for the baby, but you are just a temporary vessel. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang kadena na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg, ninanakawan siya ng kakayahang huminga. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipaglaban ang kanyang karapatan, ngunit ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa tindi ng stress at ang bigat ng kanyang dinadalang sanggol ay tila nagkukulong sa kanya sa isang bilangguang walang rehas. Nang makaalis si Doña Rosa at muling binalot ng dilim ang silid na pansin ni Teresa, ang isang maliit na puting papel na nalaglag malapit sa pintuan. Marahil ay naihulog ito ng isa sa mga tauhan ng mansyon na sumunod sa matanda kanina. Sa panginginig ng kanyang kamay, dinampot niya ang papel at binuksan ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Walang pangalan ang nakasulat, ngunit ang mga kataga ay tila isang kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman ng kanyang kaisipan. Hindi sila ang nagmamay-ari ng katotohanan, Teresa. Tingnan mo ang audit logs sa ilalim ng pangalang Project Mariposa. Doon nakatago ang tunay na magnanakaw. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig, hindi ng takot, kundi ng isang mapanganib na pag-asa. Sino ang nagpadala nito? Mayroon pa ba siyang kakampi sa loob ng bahay na puno ng mga ahas? Habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, isang panata ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na maging biktima lamang. Kung ang mga numero ang ginamit nila upang sirain siya, gagamitin din niya ang mga numero upang sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng panibagong pag-asa, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Paano siya makakakilos kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga matang nagnanais na mawala siya? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Sa bawat paghila ng mga maleta sa makinis na sahig, tila may mga piraso ng dignidad ni Teresa na unti-unting tinatapyas. Nakatayo siya sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang 7 buwang tiyan na tila ba sinusubukang itago ang kanyang anak mula sa aninong dumarating. Sa pintuan nakatayo si Isabela, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay, habang sa likuran niya ay si Marco na abala sa pag-uutos sa mga katulong. Teresa, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Ang malamig na boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Ipinagluto mo na ba ng almusal si Isabela? She likes her eggs poached and make sure the coffee is organic. Ayaw niyang nadudumihan ng kanyang sikmura sa mga pagkaing hindi de kalidad. Parang may bumara sa lalamunan ni Teresa. Ang sarili niyang asawa sa harap ng kanyang biyenan at ng mga katulong ay ginagawa siyang utusan sa loob ng tahanang siya ang nagpatayo ng pundasyon sa pamamagitan ng kanyang pawis at talino bilang accountant. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa kusina. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila dinodoble ng bigat ng kanyang kalooban. Habang inihahanda niya ang hapag, naramdaman niya ang titig ni Isabela na sumusunod sa bawat galaw niya, isang titig na puno ng panunuya at lihim na kagalakan. Nang mailapag ni Teresa ang plato sa harap ng babae, sadyang binitawan ni Isabela ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matinis na tunog sa ibabaw ng porselana bago ito tuluyang nahulog sa sahig. Ang bakal ay gumulong malapit sa paanan ni Teresa. "Oh, I'm sorry, Teresa. My hands are just so tired from the trip. Pakiabot naman, please. Hindi ko kasi kayang yumuko sa ganda ng suot ko." Wika ni Isabela na may kasamang matatamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin si Teresa kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting pagpigil o pagtatanggol, ngunit ang kanyang asawa
ay abala sa pagbabasa ng dyaryo na tila ba walang nangyayari. Sa ilalim ng mapang-aping titig ni Doña Rosa na nakaupo sa kabisera, walang nagawa si Teresa kundi ang dahan-dahang lumuhod. Ang kirot sa kanyang likuran at ang pag-atras ng kanyang tiyan habang yumuyuko ay nagpaagos ng isang butil ng luha na agad niyang pinunasan. Ang bawat segundo ng kanyang pagluhod ay tila isang habambuhay na kahihiyan. Nang tumayo siya mabilis na lumapit si Isabela at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Inilapit ng babae ang kanyang mukha sa tainga ni Teresa, sapat na upang maamoy ni Teresa ang mamahaling pabango nito na tila amoy ng kamatayan. Alam mo ba kung bakit ako narito, Teresa? Bulong ni Isabela, ang boses ay puno ng kamandag. Dahil sa kabila ng yaman ko, may isang bagay na hindi ko kayang gawin. I cannot bear children. My womb is a desert. But you are just a vessel. A lucky incubator for Marcos' heir. Kaya huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang anak mo na parang akin. Actually, it will be mine. From the moment it breathes, kakalimutan mo na ikaw ang nanganak sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang kamay at hinaplos ang malaking tiyan ni Teresa. Ang haplos na yon ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pag-aari na tila ba sinusukat na niya ang kanyang premyo. Salamat sa pagdadala ng anak ko, Teresa. You're doing a great job. Dagdag ni Isabela ng malakas sapat na upang marinig ni Marco na ngayon ay nakangiti na sa kanila. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Ang malamig na haplos ng kamay ni Isabela sa kanyang balat ay nag-iwan ng isang pakiramdam ng dumi na nais niyang hugasan ng apoy. Nanigas siya sa kinatatayuan habang pinapanood ang dalawa na naglalakad patungo sa hardin, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag na tila kumakampi sa mga makasalanan. Sa gitna ng kanyang panghihina, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang gamot na nakita niya sa bag ni Isabela kanina habang tinutulungan itong mag-ayos. Hindi iyon ordinaryong bitamina. Bilang isang taong sanay sa pagbusisi ng bawat detalye, alam ni Teresa na may itinatago ang babaeng ito. Isang tanong ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong babae upang makuha ang lahat at ano ang nakatago sa likod ng perpektong maskara ni Isabela. Habang ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay sumipa ng malakas, tila ba sumasabay sa pintig ng galit sa puso ni Teresa, isang bagong uri ng lakas ang dahan-dahang nabubuo. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na panunumpa. Ang bawat paghinga sa loob ng silid na yon ay tila isang pakikipagtuos sa hangin na ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging nagbibigay ng buhay sa silid ay ang malamig na liwanag ng buwan na dumadaloy sa pagitan ng mga kurtina. Nakahiga si Teresa sa kanyang kama, ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang bawat mahinang sipa ng kanyang anak, isang munting paalala na sa kabila ng kalupitan ng mga tao sa paligid niya, mayroon pa ring isang buhay na umaasa sa kanyang lakas. Subalit ang kanyang sikmura ay humihingi na ng sustansya, isang gutom na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na kanyang dinadala. Narinig niya ang banayad na pagpihit ng doorknob at ang marahang pagkiskis ng kahoy na pinto sa sahig. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, bit-bit ang isang maliit na tray na natatakpan ng puting tela. Sinita iyon ng matandang katulong na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga hais ang babaeng nakasaksi sa bawat lihim at pighati sa loob ng mansyong ito. Lumapit siya kay Teresa nang walang nililikhang ingay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at habag. Iha, kumain ka muna. Kanina ka pa walang laman simula tanghalian. Bulong ni Nita habang inilalapag ang tray sa tabi ng kama. Kahit ilang subo lang ng tinapay at mainit na sabaw para sa apo ko sa loob ng tiyan mo. Naramdaman ni Teresa
ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Sa bahay na ito kung saan ang pagmamahal ay sinusukat sa pera at kapangyarihan, ang isang piraso ng pandesal mula kay Nita ay tila isang kayamanan. Inabot ni Teresa ang kamay ng matanda at mahigpit itong pinisil. Isang gintong sandali ng pagkakaisa ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa biktima ng kalupitan ng mga heist. Salamat, Nainita. Akala ko wala nang nagmamalasakit sa akin dito. Paos na tugon ni Teresa. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Teresa. Alam ko ang hirap na dinaranas mo. Nakita ko kung paano katratuhin ni Doña Rosa. At masakit din para sa akin na makitang nagbubulag-bulagan si Marco. Sabi ni Nita habang maingat na inilalabas ang pagkain. Pero makinig ka sa akin. May napansin ako sa mga basurang itinatapon ni Marco sa kanyang opisina. May mga dokumento siyang pinupunit na tila ba ayaw niyang makita ng sinuman, lalo na ng mga auditor. At si Isabela, may mga liham siyang natatanggap mula sa isang kumpanyang hindi ko pamilyar. Natigilan si Teresa sa pagsubo. Ang kanyang kaisipan bilang isang bihasang accountant ay agad na nagising mula sa pagkakahimlay ng lungkot. Anong kumpanya, Nainita? Hindi ko matandaan ang buong pangalan, pero may nakita akong tatak na parang isang kabibe. Shell something at ang pangalan ng tatay ni Isabela ang nakasulat sa ilalim. Paliwanag ni Nita bago siya mabilis na tumayo upang silipin ang pinto. Kailangan ko nang umalis bago ako mahuli ng matanda. Pero tandaan mo ang katotohanan ay madalas itinatago sa mga bagay na itinuturing nilang basura. Nang muling mapag-isa si Teresa, hindi na ang gutom ang nangingibabaw sa kanya, kundi ang isang matinding kuryosidad. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na basket ng basura sa sulok ng kanyang silid, kung saan minsan ay nagtatapon din si Marco ng mga kalat kapag doon ito natutulog. Sa ilalim ng mga punit na tissue at lumang resibo, nakakita siya ng isang nilumot at nilamukos na papel. Dahan-dahan niyang inunat ang papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagsusuri. Ito ay isang invoice, isang singilin para sa isang serbisyong hindi malinaw ang deskripsyon, ngunit ang halaga ay umaabot sa milyon-milyong piso. Sa itaas na bahagi nakasulat ang pangalan ng kumpanya, Mariposa Shell Holdings, at sa ibaba, ang pirma ng tumanggap ay walang iba kundi ang ama ni Isabela. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Bilang isang accountant, alam niya ang ibig sabihin nito. Walang lehitimong negosyo ang magbabayad ng ganoon kalaking halaga para sa isang serbisyong walang malinaw na pangalan. Ang Project Mariposa na nabanggit sa misteryosong liham noong nakaraang gabi ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. Hindi lamang ito simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang malaking sindikato ng pandaraya kung saan ginagamit ang kumpanya ng asawa niya upang linisin ang maruming pera ng pamilya ni Isabela. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib, ramdam ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Sa loob ng 7 taon, minahal niya ang isang lalaking hindi lamang siya ipinagpalit, kundi ginagamit din siya bilang panakip sa kanyang mga krimen. Ang bawat numero sa papel na hawak niya ay tila mga luhang naging bato, matigas malamig, at handang ipukol sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakatuklas, narinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto, mabibigat at pamilyar na mga hakbang na patungo sa kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang damit, kasabay ng mabilis na paghiga at pagpikit ng kanyang mga mata. Ang katahimikan ay muling nabasag ng tunog ng pagpihit ng kandado. Sino ang papasok sa gitna ng hating gabi at handa na ba si Teresa na harapin ang susunod na hagupit ng tadhana habang bitbit ang lihim na maaaring magpabagsak sa buong pamilya? Heist. Ang malamig na hanging nagmumula
sa aircon ay tila hindi sapat upang pawiin ang init ng kaba na namumuo sa dibdib ni Teresa. Mabilis niyang isiniksik ang natagpuang dokumento sa ilalim ng kanyang unan bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang anyo ay malinis at kagalang-galang sa suot nitong itim na polo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng init na dati ay nagpapagaan sa loob ni Teresa. Hawak niya ang isang mamahaling pluma at ang mga papel na tila hatol ng kamatayan para sa dangal ni Teresa bilang isang ina. Teresa, kailangan nating mag-usap ng matino. Simula ni Marco habang dahan-dahang umuupo sa dulo ng kama, malayo sa puwang kung saan dati silang magkasamang nananaginip. Huwag na nating pahabain pa ito. Pirmahan mo na ang custody papers para rin ito sa future ng bata. Isipin mo, ano ang maibibigay mo sa kanya? Wala kang trabaho, wala kang pera, at may kaso ka pa ng embezzlement. Naramdaman ni Teresa ang isang mapait na lundag sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang puso. Anak ko siya, Marco. 7 buwan ko siyang dinala sa loob ng sinapupunan ko. 7 buwan nating binuo ang mga pangarap para sa kanya. Paano mo nagagawang ibigay siya sa ibang babae na parang isang kagamitang nabibili sa mall? Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Marco, na tila ba ang pagpapaliwanag sa kanyang asawa ay isang nakakapagod na obligasyon. Isabella can give him everything. International schools, vacations abroad, a life of luxury. Kayang-kaya niyang burahin ang mantsa na ididikit mo sa pangalan ng bata. Kung mahal mo talaga ang anak mo, isasakripisyo mo ang sarili mong kagustuhan para sa ikabubuti niya. Don't be selfish, Teresa. Naningkit ang mga mata ni Teresa habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa tilang kumot. Selfish? Ako pa ang selfish ngayon. Ako na ibinigay ang lahat para sa kumpanya niyo. Ako na naging sunod-sunuran sa nanay mo para lang maging maayos ang pagsasama natin. Marco, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila. Ginagamit niyo lang ako. Biglang tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay nagdilim. At ang boses ay naging isang matalim na babala. Huwag mong idadamay ang pamilya ko rito. Kung ayaw mong pumirma ng maayos, huwag mo akong sisihin kung maging marahas ang susunod na hakbang ni Mama. Alam mo kung gaano kalawak ang koneksyon namin. Isang tawag lang, baka ang mga magulang mo sa probinsya ay mawalan ng tirahan dahil sa mga utang na hindi nila mabayaran. Do you want them to suffer because of your pride? Ang banta na yon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Teresa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Ang imahe ng kanyang matatandang magulang na pinalalaya sa kanilang munting tahanan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Naramdaman niya ang isang matigas at masakit na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, na tila ba ang kanyang anak ay sumasabay sa kanyang paghihirap. Dahan-dahang inabot ni Marco ang pluma kay Teresa. Pumirma ka na, Teresa. Gawin mo ito para sa katahimikan ng lahat. I promise, hindi ka namin tuluyang ilulubog sa kaso kung makikipagtulungan ka. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang dahan-dahang inaabot ang panulat. Ang bawat segundo ng paglapit ng pluma sa papel ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naalala niya ang dokumentong itinago niya sa ilalim ng unan, ang Mariposa Shell Holdings. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Habang ang dulo ng pluma ay bahagya ng humahawak sa puting papel, isang matalim na pananakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang pluma ay dahan-dahang kumawala sa kanyang mga daliri at gumulong sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak
Sa gitna ng katahimikan, napahawak si Teresa sa kanyang tiyan, habang ang kanyang katawan ay unti-unting tumitiklop sa sakit. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng dilim. Marco, ang bata. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang anino ni Doña Rosa sa may pintuan nakatayo ng tuwid at walang emosyon, habang ang isang katanungan ay naiwang nakabitin sa hangin. Ito ba ay isang tunay na sakuna o ang huling barahan ni Teresa upang makatakas sa mapanirang kasunduan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malawak at mapanglaw na disyerto matapos umalis ang mga marangyang sasakyan ni na Marco, Doña Rosa at Isabela patungo sa isang malaking charity gala. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang bumangon si Teresa mula sa kanyang pagkakahiga. Ang pananakit ng kanyang katawan ay naroon pa rin, ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na pighati. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon upang mahanap ang katotohanang magpapalaya sa kanya at sa kanyang anak mula sa mapanirang paratang ng pamilya. Maingat siyang lumabas ng silid, ang kanyang mga yapak ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makinis na sahig na gawa sa hardwood. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila mga piping saksi sa kanyang lihim na misyon. Pagdating sa harap ng opisina ni Marco, naramdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala sa panganib. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang pagkiskis ng bakal ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pumasok siya at agad na nilapitan ng computer na nasa ibabaw ng mesa ni Marco. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng kanyang asawa ay bumabalot sa silid, isang paalala ng buhay na akala niya ay puno ng katapatan. Sa pagbukas ng monitor, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Nagpapakita ng mga matang puno ng pagod, ngunit matatag. Bilang isang bihasang accountant, ang mga numero para kay Teresa ay hindi lamang mga tinta sa screen. Sila ay isang wika na nagsasabi ng katotohanan. Mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang mahinang tunog ng bawat pagpindot ay tila isang mabilis na tiktak ng orasan na nagpapaalala sa kanya na limitado ang kanyang oras. Sinubukan niya ang ilang password na dati ay alam niya ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan ni Marco, ngunit lahat ay mali. Hanggang sa sinubukan niya ang isang petsa ang araw kung kailan sila unang nagkita ni Isabela. Ang system ay bumukas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa bago siya nagsimulang maghalongkat sa mga internal na folder. Hinanap niya ang mga dokumentong may kinalaman sa consultancy fees na napansin ni Nita. Doon niya nakita ang isang nakatagong direktoryo na may pamagat na Project Mariposa. Sa loob nito ay mga spreadsheet na naglalaman ng mga transaksyong umaabot sa daan-daang milyong piso. Sa bawat column na kanyang sinusuri, iunti-unting nabubuo ang isang talamak na pattern ng pandaraya. Ang mga pondong ito ay nagmumula sa mga pekeng kumpanya sa probinsya na pagmamay-ari ng ama ni Isabela at ipinapasok sa kumpanya ni Marco sa ilalim ng pagkukunwaring mga bayad sa serbisyo. Ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo at protektahan ay ginagamit na ngayon bilang isang malaking makina upang linisin ang maruming pera mula sa mga lundag lupa at land scam. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang isang partikular na file. Ang mga dokumentong ginamit ni Doña Rosa upang akusahan siya ng embezzlement ay narito rin, ngunit sa orihinal nitong anyo, malinaw na ang lagda ni Teresa ay ginaya lamang sa pamamagitan ng sopistikadong software. Ang tunay na naglipat ng pera sa personal na account na nakapangalan sa kanya ay walang iba kundi si Marco sa ilalim ng utos ng kanyang ina. "Ginamit niyo ako." Bulong ni Teresa sa hangin, ng kanyang boses ay nanginginig
Sa halo-halong galit at panlulumo, ginamit niyo ang pagmamahal ko para magkaroon kayo ng tagasalo ng lahat ng dominyo. Isang matinding sipa mula sa kanyang sinapupunan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kanyang anak ay tila nagpapaalala na wala na silang oras para sa luha. Kinuha niya ang kanyang dalang flash drive at sinimulang i-copy ang lahat ng mahahalagang file. Ang bar sa screen na nagpapakita ng progress ng paglilipat ng data ay tila dahan-dahang gumagapang bawat porsyento ay tila isang habambuhay na paghihintay. Habang naghihintay, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa ibaba, ang pagbukas ng malaking gate ng mansyon at ang pagpatay ng makina ng isang sasakyan. Ang mga ilaw mula sa labas ay gumuhit sa kisame ng opisina. Maagang bumalik ang mga Hayes. Nataranta si Teresa. Mabilis niyang hinugot ang flash drive kahit hindi pa tapos ang huling file at pinatay ang monitor. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang kristal na paperweight sa mesa na nahulog at gumulong sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagtama sa matigas na kahoy. Napatigil siya sa paghinga. Ang tunog ng mga yabag sa pasilyo ay papasok na sa loob ng bahay. Ang boses ni Isabela na tumatawa at ang seryosong tono ni Marco ay papalapit na sa hagdanan. Kung mahuhuli siya rito, hindi lamang ang ebidensya ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling pagkakataon na mailigtas ang kanyang anak. Napatingin si Teresa sa bintana ng opisina at sa pinto. Wala siyang ibang matataguan sa loob ng silid na yon na hindi makikita sa isang sulyap lang. Habang ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang pumipikit mula sa labas, tanging ang mabilis na pintig ng kanyang puso ang nagpapaalala sa kanya na ang susunod na sandali ang magpapasya kung siya ba ay mananatiling biktima o magiging mitya ng pagbagsak ng mga Hayes. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang mabilis na tambol na nangingibabaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang silid. Bahagya siyang hinihingal habang nakasandal sa likuran ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na flash drive na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Milagro siyang nakabalik bago pa man bumukas ang pinto ng opisina ni Marco, ngunit ang takot ay nananatiling nakabaon sa kanyang mga ugat. Ang lamig ng bakal ng drive sa kanyang palad ay kabaligtaran ng nag-aapoy na galit at pag-asa sa kanyang dibdib. Alam niyang sa loob ng maliit na kagamitang ito ay nakatago ang katotohanang dudurog sa mapanirang balak ng mga Hayes. Isang marahang kumatok ang narinig mula sa labas sapat na upang mapatalon si Teresa sa kaba. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay sinundan ng pagpasok ni Nita, dala ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Ang matandang katulong ay mabilis na naglakad patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na tila isang inang nakakita sa kanyang anak na nasa panganib. Walang imik na inakay ni Nita si Teresa patungo sa upuan ng kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay banayad na humahaplos sa nanginginig na balikat ng mas bata. Iha, kailangan mong kumalma. Baka makasama sa baby ang sobrang kaba. Mahinang bulong ni Nita habang sinisimulang punasan ang pawis sa noo ni Teresa. Narinig ko ang pag-uwi nila. Galit si Doña Rosa dahil hindi naging maganda ang takbo ng usapan sa party. Naghahanap sila ng mapagbubuntunan kaya mag-ingat ka. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Nita at sa unang pagkakataon nakita niya ang sariling pighati ng matanda. Napansin niya ang isang luma at tila hindi na mawawalang pilat sa braso ni Nita, isang alaala ng kalupitang naranasan nito sa kamay ng kanyang biyenan. Doon ay nabuo ang isang gintong sandali ng pagkakaisa-isang ugnayan ng dalawang babaeng kapwa, inalipusta ng iisang kapangyarihan. Nay Nita, bakit niyo po ako tinutulungan? Pwede kayong mapahamak kapag nalaman nilang kakampi ko kayo. Paos na tanong ni Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nita habang patuloy sa kanyang ginagawa.
dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Teresa. Maraming taon na ang nakalipas, kinuha rin nila sa akin ang lahat. Ang dangal ko ang pamilya ko. Akala ko wala na akong magagawa, kundi ang magsilbi sa kanila habang buhay. Pero ikaw ay matalino. May laban ka. Ayaw kong matulad ang apo ko sa loob ng tiyan mo sa naging kapalaran ng mga mahal ko sa buhay. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay ni Nita at doon niya ipinatong ang flash drive. Nay, kailangan nating itago ito. Dito nakasulat ang lahat ng pandaraya nila. Kapag nahanap nila ito, wala na tayong pag-asa. Mabilis na kumilos si Nita. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga bagong labang damit ng sanggol na inihanda ni Teresa para sa panganganak. Maingat niyang isinuksok ang flash drive sa loob ng isang makapal na lampin bago ito itiniklop ng maayos at inilagay sa ilalim ng tumpok ng mga damit sa loob ng basket. Ang bawat galaw ni Nita ay puno ng pag-iingat, tila ba nagtatago ng isang banal na relikya. Diyan lang yan. Hindi nila maiisip na tignan ang mga gamit ng bata dahil para sa kanila, wala namang halaga ang mga ito, kundi isang kagamitan lang. Wika ni Nita. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang matitigas at marahas na hakbang sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong ni Doña Rosa na tumatama sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Bago pa man sila makakilos ang pinto, ay marahas na bumukas. Nakatayo roon ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan. Anong ginagawa mo rito, Nita? Bakit ang tagal mong maglinis sa silid na ito? Bulyaw ni Doña Rosa. Ang boses ay tila isang latigo na humahagupit sa hangin. At ikaw, Teresa, huwag mong isiping makakatakas ka sa usapan natin kanina. Hindi pa tayo tapos. Pumasok ang matanda sa loob ng silid, ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng anumang kahina-hinala. Nagsimula siyang maglakad-lakad, tinitingnan ang bawat sulok hanggang sa huminto siya sa harap ng basket ng mga damit ng sanggol. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hininga niya ay tila tumigil habang pinapanood ang kamay ni Doña Rosa na dahan-dahang lumalapit sa mga lampin. Ang daming basura rito, mariing sabi ni Doña Rosa habang dinadampot ang eksaktong lampin kung saan itinago ni Nita ang flash drive. Hindi ko papayagang magkaroon ng ganitong kalat sa bahay ko kapag dumating na ang bata. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang tadhana ng kanyang kalayaan at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay na ngayon sa isang piraso ng tela na hawak ng kanyang pinakamatinding kaaway. Titigil ba ang mundo ni Teresa sa sandaling ito o may himalang mangyayari upang mailigtas ang huling barahan ng katotohanan? Ang bawat hibla ng tela ng suot na apron ni Teresa ay tila isang mabigat na baluti na kanyang piniling isuot muli, hindi upang magsilbi, kundi upang magkubli. Matapos ang nakapanindig balahibong paghahalungkat ni Doña Rosa sa kanyang silid, kung saan milagrong hindi nito napansin ang maliit na flash drive na nakatago sa loob ng lampin, natutunan ni Teresa ang isang mahalagang aral. Ang katotohanan ay hindi dapat ipinangangalandakan sa harap ng mga kaaway. Ito ay isang lason na dapat dahan-dahang isinasalin sa kanilang mga baso habang sila ay nakangiti. Kinaumagahan ang amoy ng bawang at sinangag ay muling namutawi sa buong kusina. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng pighati sa mukha ni Teresa habang maingat niyang inilalatag ang mga pinggan sa mahabang mesa. Nang pumasok sina Marco at Isabela, kasunod ang matandang Donya, sinalubong sila ni Teresa ng isang banayad at tila mapagkumbabang ngiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na upang mapawi ang hinala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Marco, Mama,
Pasensya na kayo sa mga inasal ko nung mga nakaraang araw. Simula ni Teresa ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagkukunwari na tila isang dahan-dahang agos ng tubig sa batis. I realize na siguro ay tama kayo. Ang ikabubuti ng baby ang dapat nating isipin. I'm so sorry kung naging mahirap ako para sa inyong lahat. Isabela, sana ay tanggapin mo itong inihanda kong agahan bilang tanda ng aking pagsuko. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga kurtina sa bintana dahil sa simoy ng hangin. Nagkatinginan sina Marco at Doña Rosa, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na kalaunan ay napalitan ng isang mapang-aping tagumpay. Naupo si Isabela, ang kanyang mga kilos ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang bawat putaheng inihanda ni Teresa. Good. Mabuti naman at natauhan ka na rin sa wakas, Teresa, wika ni Isabela habang tinitikman ang pagkain. Sabi ko naman sa'yo, hindi kami ang kaaway mo. Gusto lang namin ang best para sa bata. Right, Marco? Tumango si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Teresa. Mayroong isang bagay sa katahimikan ng kanyang asawa na tila gumigising sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Habang pinagmamasdan niya si Teresa na maingat na nagsasali ng kape sa kanyang tasa, napansin ni Marco ang maliliit na bakas at gaspang sa mga kamay nito, mga kamay na minsang naging kasama niya sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Noong panahong nagsisimula pa lamang silang tumingin sa hinaharap bago siya nasilaw sa marangyang buhay na hatid ni Isabela. Isang mabigat na haplos ng pagsisisi ang tila unti-unting bumabalot sa isip at damdamin ni Marco. Sa bawat galaw ni Teresa, na tila ba isang aninong sumusunod sa bawat utos nararamdaman ni Marco, ang isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang nagpupuyat sa ibabaw ng mga audit books. Ang mga panahong ang tanging yaman nila ay ang pagtitiwala sa isa't isa. Ang bagong anyo ni Teresa, na tila isang maamong tupa, ay mas nakakabagabag kaysa sa galit na ipinakita nito noon. Pagkatapos ng almusal, habang inaayos ni Teresa ang kwelyo ng polo ni Marco, bago ito pumasok sa opisina, pansamantalang nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang pagdampi ng mga daliri ni Teresa sa kanyang leeg ay tila isang kuryenteng nagpadala ng init sa buong katawan ni Marco. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Marco ang pagnanais na hawakan ng kamay ng asawa at humingi ng tawad sa lahat ng pasakit na naidulot niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, naramdaman niya ang isang malakas na pagyakap mula sa kanyang likuran. Ipinulupot ni Isabela ang kanyang mga braso sa baywang ni Marco. Ang kanyang mukha ay nakasandal sa balikat nito habang ang isang mapang-uyam na tingin ay ipinupukol kay Teresa. Let's go. Baka malate tayo sa meeting natin with the investors. Lambing ni Isabela. And don't forget, we have to finalize the nursery room later. Dahan-dahang iniharap ni Isabela si Marcos sa kanya at nang walang pasintabi ay idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ng lalaki. Ang halik na yon ay hindi lamang tanda ng pagmamahal, kundi isang deklarasyon ng pag-aari sa harap ng asawang legal. Ang init ng tagpo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa konsensya ni Marco na mabilis na naglaho sa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng may hawak ng kanyang kinabukasan. Nakatayo lang si Teresa sa gilid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Pinanood niya ang dalawa na magkayakap na lumabas ng pinto. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, isang malamig na kaisipan ang namumuo. Nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco kanina. Isang mahinang bahagi ng kuta ng kaaway ang nagsisimulang mabitak.
Habang dahan-dahan niyang nililinis ang mesa, ang bawat pagkiskis ng basahan sa kahoy ay tila isang panunumpa. Kung kailangang maging alipin siya sa loob ng sariling bahay upang mahanap ang huling ebidensyang kailangan niya, gagawin niya. Ngunit sapat ba ang pag-aalinlangan ni Marco upang baguhin ang nakatakdang trahedya o tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman bago pa man sumapit ang araw ng kanyang paniningil? Ang masiglang tunog ng banda mula sa plaza ng bayan ay umaabot hanggang sa loob ng mansyon, isang masayang paalala na ang pista ng San Isidro ay narito na. Ngunit sa loob ng malawak na kusina ng mga Hayes, ang tanging nararamdaman ay ang init ng nag-aapoy na kalan at ang bigat ng isang pusong pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang lakas. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahalin na tela para sa gaganaping malaking piging kung saan ipapakilala si Isabela bilang bagong mukha ng kumpanya at ang pinakamahalagang katuwang ng pamilya, Hayes. Nakatayo si Teresa sa harap ng mahabang mesa, ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga pika-pika at mamahaling keso para sa mga panauhin. Ang kanyang likuran ay tila ba hinahati sa dalawa dahil sa matinding pangangalay at ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng mamaga sa loob ng kanyang simpleng tsinelas. Sa gitna ng kanyang paggawa, naramdaman niya ang isang kakaibang paghigpit sa kanyang puson, isang dahan-dahan ngunit mariing paghilab na nagmula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan. Napatigil siya at napahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis habang hinihintay na lumipas ang unang bugso ng pananakit. Teresa, bakit tumigil ang mga kamay mo? Malapit na ang mga bisita. Ang matalim na tinig ni Doña Rosa ay bumasag sa kanyang konsentrasyon. Pumasok ang matanda sa kusina, suot ang isang marangyang terno na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Kasunod niya si Isabela na mukhang isang reyna sa kanyang kumukutitap na bestida habang si Marco ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa likuran nila. Medyo sumasakit lang po ang tiyan ko, Mama. Mahinang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisikap na itago ang tunay na nararamdaman. Baka kailangan ko lang pong maupo sandali. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa isang pilak na tray. Naku Teresa, huwag ka namang mag-inarte sa mismong gabi ng fiesta. Maraming investors ang darating ngayon. Alam mo namang ito ang pinaka-importanting gabi para kay Marco at sa akin. Just endure it for a few more hours, okay? After this, you can rest all you want. Tumingin si Teresa kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na habag, ngunit ang kanyang asawa ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang Marco na dati ay hindi siya pinapayagang magbuhat, kahit ng isang basong tubig ay wala na. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero na ang tanging pinapahalagahan ay ang kinang ng yaman at ang palakpak ng mga taong makapangyarihan. Makinig ka kay Isabela, Teresa, mariing sabi ni Marco. Maglabas ka na ng mga champagne sa garden. Kailangan nating ipakita sa lahat na maayos ang takbo ng bahay na ito. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin sa harap ng mga bisita. Sa bawat hakbang ni Teresa patungo sa hardin, pasa ng isang mabigat na tray ng mga baso, naramdaman niya ang muling pagdaluyong ng sakit. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang paghilab, tila may isang bakal na kamay na pilit na pinipiga ang kanyang kalooban. Ang pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang mga piluka at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa tindi ng presyon. Sa malayo narinig niya ang anunsyo ni Marco sa mikropono, ang pagpapakilala sa kagandahan at katalinuhan ni Isabela bilang bagong sandigan ng kumpanya. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding sipa mula sa kanyang sanggol na tila ba ang bata ay sumasigaw na rin ng protesta laban sa kalupitang ito.
Habang ang tawanan at tugtugan ay lalong sumasaya sa paligid, ang mundo ni Teresa ay unti-unting lumiliit sa isang espasyo ng purong sakit at determinasyon. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mga dokumentong ipinadala niya ay dahan-dahan nang kumakalat sa mga tamang kamay, ngunit kailangan niyang manatiling nakatayo hanggang sa huling sandali. Isang biglaang pakiramdam ng init at pagkabasa ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga binti, kasabay ng isang pananakit na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Ang telang kanyang suot ay unti-unting nabasa ng isang likidong, tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Ang kanyang mga mata ay naningkit, ang kanyang mga kamay ay nawalan ng kontrol sa tray na kanyang dala, at ang mga kristal na baso ay dahan-dahang nahulog at nagkawatak-watak sa semento, lumilikha ng isang tanawin ng pagkawasak sa gitna ng selebrasyon. Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit, habang ang isang mahaba at pigil na hininga ay kumawala sa kanyang mga labi. Sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa kusina nang makita siya ng mga katulong, isang katotohanan ang sumabog sa kanyang isipan. Hindi na ito mapipigilan. Ang kanyang anak ay handa na sa kanyang pagdating, ngunit handa na ba si Teresa na harapin ang pagsilang ng kanyang kalayaan sa gitna ng kuta ng kanyang mga kaaway? Ang bawat paghilab sa sinapupunan ni Teresa ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pampang ng kanyang pagtitimpi. Unti-unting dinudurog ang anumang bakas ng panghihina na natitira sa kanyang katawan. Nakahiga siya sa malamig na sahig ng kusina, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa binti ng isang kahoy na mesa, habang ang likidong hudyat ng pagsilang ay patuloy na dumadaloy, humahalo sa mga pira-pirasong kristal ng nabasag na mga baso. Sa labas, ang masiglang tugtugan ng banda at ang tawanan ng mga panauhin ay tila isang malupit na kabalintunaan sa kanyang kasalukuyang paghihirap. Mabilis na lumapit si Doña Rosa, ngunit sa halip na habag ang makikita sa kanyang mga mata ay ang takot na mabulabog ang kanyang marangyang pagtitipon. Mariin niyang hinawakan ang braso ni Teresa at pilit itong pinatayo. Ang kanyang boses ay isang matalim na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tumahimik ka, Teresa. Huwag kang gagawa ng ingay na makakaabala sa mga bisita sa labas. Bulyaw ng matanda, habang pilit na kinakaladkad si Teresa patungo sa isang maliit na silid sa likod ng mansyon. Hindi ka pupunta sa ospital. Tatawag ako ng isang komadrona na kakilala ko. Dito ka manganganak sa loob ng bahay na ito, kung saan walang makakakita sa kahihihiyang ginagawa mo. Mama, kailangan niya ng doktor. She's in too much pain. Ang boses ni Marco ay narinig mula sa pinto, puno ng pag-aalinlangan at takot, ngunit nananatili siyang nakatayo sa malayo, tila ayaw madumihan ng kanyang mamahaling tuksido ng dugo at luha ng kanyang asawa. Huwag kang makialam, Marco. Isipin mo ang reputasyon natin. Isipin mo ang kasunduan niyo ni Isabela. Ang tugon ni Doña Rosa ay nagpatahimik sa kanyang asawa. Nang maiwan si Teresa sa loob ng madilim na silid, kasama ang isang matandang babaeng dala ni Doña Rosa, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan, ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkan. Sa kabila ng matinding pananakit ng kanyang katawan, dahan-dahang inabot ni Teresa ang kanyang lihim na bulsa sa ilalim ng kanyang basang bestida. Inilabas niya ang maliit na teleponong ibinigay sa kanya ni Nita, ang tanging sandata na magpapalaya sa kanya mula sa mga halimaw na ito. Ang kanyang mga daliri, bagaman nanginginig at basa ng pawis, ay mabilis na kumilos sa screen. Sa isang huling pagpindot sa button na may nakasulat na Send, ang lahat ng dokumento ng Mariposa Shell Holdings, ang mga ebidensya ng pandaraya sa buwis at ang mga tunay na audit logs na nagpapatunay sa kanyang inosensya ay dahan-dahang lumipad sa himpapawid patungo sa mga server ng National Bureau of Investigation.
at sa pinakamalaking himpilan ng balita sa bansa. Para sa'yo ito, anak ko. Bulong ni Teresa sa gitna ng isang malalim na paghinga. Hindi ka magiging alipin ng pangalang Hayes. Isang matinding paghilab ang muling dumating sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas tapat. Kasabay ng kanyang huling pag-ire narinig ang isang kakaibang himig mula sa labas ng mansyon, ang nagpapalit-palit na tunog ng mga sirena na mabilis na lumalapit, tila mga tinig ng katarungan na bumabagtas sa kadiliman. Ang tugtugan ng banda ay biglang huminto, pinalitan ng mga boses ng awtoridad na nag-uutos na buksan ang mga pintuan ng mansyon. Sa loob ng silid, ang tunog ng pagpihitit ng kandado ay sinundan ng pagpasok ni Nita na may luha sa mga mata, dala ang malinis na mga lampin na naglalaman ng itinatagong flash drive. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog na mas makapangyarihan kaysa sa anumang batas. Ang unang malakas na iyak ng isang sanggol, isang bagong buhay na sumisigaw ng kanyang pagdating sa mundo. Kasabay ng iyak na yon, narinig ni Teresa mula sa pasilyo ang isang matigas na tinig. Marco Hayes, aresto ka sa kasong money laundering at falsification of private documents. Ang sumunod na narinig ay ang paglapat ng malamig na bakal sa mga pulso ni Marco, ang tunog ng paglak ng mga posas na tila isang pinal na hatol. Niyakap ni Nita ang sanggol at dahan-dahang inilapit sa dibdib ni Teresa. Ang pagod at sakit sa mukha ni Teresa ay unti-unting napalitan ng isang banal na kapayapaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak, nakita niya si Doña Rosa na nakatayo sa may pintuan, ang mukha ay putla at puno ng gulat habang pinapanood ang kanyang anak na lalaki na dinadala ng mga pulis. Isang tagumpay ang nakamit, ngunit sa pagitan ng mga posas na ikinabit kay Marco at ng unang yakap ni Teresa sa kanyang anak, isang bagong kabanata ng paghihiganti at katarungan ang nagsisimula pa lamang na mabuo. Kayang-kaya na nga bang talikuran ni Teresa ang lahat ng pait o ang pagsilang ng kanyang anak ay mitya lamang ng isang mas malaking sunog na tutupok sa lahat ng nagtaksil sa kanya. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumaan sa mga bukas na bintana ng mansyon, bitbit ang amoy ng mga lantang bulaklak mula sa naudlot na piging kagabi. Ang mga makukulay na palamuti na simbolo sana ng tagumpay ni na Marco at Isabela ay tila mga basahang nakasabit na lamang sa pader, walang buhay at puno ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Teresa sa isang malambot na silya, yakap-yakap ang kanyang bagong silang na sanggol. Ang bawat mahinang paghinga ng bata sa kanyang dibdib ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng silid, ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga awtoridad ay nangingibabaw sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat paghakbang nila ay tila isang paalala na ang oras ng paniningil ay dumating na. Narinig ni Teresa ang boses ni Isabela na nagsusumamo, ang dating mapagmataas na tono ay napalitan na ngayon ng isang paos at nanginginig na tinig habang pilit na nagpapaliwanag sa mga pulis tungkol sa mga dokumentong natagpuan sa kanyang sasakyan. Hindi sa akin ang mga yan. I have no idea how those files got into my car. Ang sigaw ni Isabela ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ng pulis at ang malakas na paglapat ng bakal sa bakal na hudyat ng kanyang pagkakaaresto. Dahan-dahang tumayo si Teresa sa tulong ni Nita at naglakad patungo sa balkonahe kung saan tanaw ang harap ng mansyon. Doon ay nakita niya si Marco, nakaposas ang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng putik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nang makita ni Marco si Teresa na nakatayo sa itaas, napatigil siya sa paghakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagsisisi, tila ngayon lamang nagising sa katotohanang ang babaeng itinuring niyang mahina ay ang siya palang dumeskarte ng kanyang pagbagsak. "Teresa, please.
Ang sigaw ni Marco, ang kanyang boses, ay puno ng pighati na pilit na umaabot sa kinaroroonan ng asawa. Patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat, bawiin mo lang ang mga ebidensya. Alalahanin mo ang anak natin, Teresa. Hindi niya deserve na magkaroon ng amang nasa loob ng kulungan. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na kirot sa kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa galit na matagal niyang kinimkim. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak. Ang pakiramdam ng malambot na balat ng sanggol ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang paningin ay malamig at matatag, na tila isang talim ng kidlat sa gitna ng unos. Sino ka? Ang mahinang tanong ni Teresa, ngunit ang bawat salita ay may bigat na sapat upang yumanig sa mundo ni Marco. Wala akong asawang kriminal. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal na ring namatay kasabay ng mga pangakong binali mo. My daughter doesn't have a father like you. Ang tanging mayroon siya ay isang ina na hinding-hindi papayag na muli pang tapakan ng kahit sino. Kasabay ng pagtalikod ni Teresa, narinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto ng sasakyan ng pulis, isang tunog na tila nagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga sirena ay dahan-dahang lumalayo, ang kanilang ilaw na asul at pula ay unti-unting naglalaho sa kalsada kasabay ng paglalaho ng kapangyarihan ng mga heist. Sa loob ng mansyon natagpuan ni Teresa si Doña Rosa na nakaupo sa sahig ng kanilang sala. Ang mga mamahaling alahas ay nakakalat sa paligid at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ang reynang dati ay nagpapatakbo sa buhay ng lahat ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Nang mag-angat ng tingin ng matanda at makita si Teresa, wala nang bakas ng kayabangan sa kanyang mga mata, kundi ang isang malalim at nakakabinging takot sa hinaharap na puno ng kahirapan. Teresa, huwag mong kunin ang lahat sa amin. Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda ay tila isang hangin na walang patutunguhan. Hindi sumagot si Teresa. Nilagpasan niya ang matanda nang walang anumang emosyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyong yon ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang humawak sa kanya sa loob ng 7 taon. Bit-bit ang kanyang anak at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kalayaan. Lumabas si Teresa sa malaking gate ng kanilang bakuran. Sa labas ang sikat ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa mga ulap, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kalsada. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit habang lumalakad siya palayo, isang huling kaisipan ang gumapang sa kanyang isipan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagbayad na, ngunit sapat ba ang paghihiganting ito upang punan ng puwang sa kanyang puso? O mayroon pa ring isang lihim na hindi pa nabubunyag na maaaring bumago sa lahat ng kanyang paniniwala? Ang simoy ng hangin sa labas ng mansyon ng mga heist ay tila may dalang kakaibang tamis na matagal nang hindi nalalasap ni Teresa. Ang bawat hakbang niya palayo sa malaking gate na gawa sa bakal ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasaning binuhat niya sa loob ng 7 taon. Ang matandang bakal na gate ay naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog habang dahan-dahan itong isinasara ni Nita, isang tunog na tila nagmamarka sa pinal na pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Nakakandong sa kanyang mga braso ang kanyang anak, mahimbing na natutulog, at walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay katatapos lamang makipagdigma sa mga dambuhala upang masiguro ang kanyang kinabukasan. Handa ka na ba, Teresa? Ang tanong ni Nita habang bitbit ang 2 maleta na naglalaman ng lahat ng mahalagang alaala at ang mga dokumentong magsisilbing sandigan ng kanilang bagong buhay. Ang mukha ng matanda ay maliwalas malayo sa hitsura nito noong mga nakaraang araw na puno ng takot at pag-aalinlangan.
Isang matatag na tango ang isinagot ni Teresa. Let's go, Nainita. Ayoko na lumingon pa. Ang bawat sandaling iginugol ko sa bahay na yan ay sapat na para sa isang habang buhay na pagtitiis. Ngayon, oras na para mabuhay tayo para sa ating sarili. Sumakay sila sa isang sasakyang naghihintay sa tapat ng kalsada. Habang bumabagtas sila sa daan, patungo sa probinsya kung saan naninirahan ang mga magulang ni Teresa, pinanood niya ang paglipas ng mga puno at kabahayan sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang yakap mula sa langit. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay nakamit na niya, at bagaman ang pait ng pagtataksil ni Marco ay mananatiling isang pilat, hindi na ito ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Pagdating sa munting tahanan ng kanyang mga magulang, sinalubong sila ng amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang ina at ama ay mabilis na lumabas, ang mga mata ay puno ng luha nang makita ang kanilang anak na ligtas at ang kanilang apo na malusog. Ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina habang niyayakap siya ng mahigpit ay tila isang awit ng pagpapala na tuluyang nagpabagsak sa mga pader ng kanyang matitigas na damdamin. Sa bisig ng kanyang pamilya, nahanap ni Teresa ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Lumipas ang ilang linggo ng pananahimik at pagpapagaling. Isang hapon, habang si Teresa ay nakaupo sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang isang lalaking may kagalang-galang na anyo, suot ang isang simpleng barong. Ito si Attorney Manuel, ang abogado na naging lihim na katuwang ni Teresa sa pagpapatumba sa mga haze. Lumapit ang abogado at iniabot sa kanya ang isang makapal na envelope. Everything is settled, Teresa. Ang lahat ng assets na iligal na inilipat ni na Marco at Doña Rosa ay na-freeze na, at ang bahagi na nararapat sa iyo bilang legal na asawa at para sa suporta ng bata ay maayos na nailipat sa pangalan mo. You are now financially independent. Wala na silang magiging habol pa sa iyo. Isang tipid, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Salamat, Manuel. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Bahagyang tumigil si Manuel at tumingin ng malalim sa mga mata ni Teresa. Ang hangin ay dahan-dahang humihip, pinalilipad ang ilang hibla ng buhok ni Teresa sa kanyang mukha. Hindi, Teresa. Ang lakas mo ang nagpanalo sa laban na ito. I have handled many cases, but yours is different. You fought like a lioness for her cub. Ngayon, ano ang plano mo? Tumingin si Teresa sa malayo sa abot-tanaw, kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo sa isang ginintuang liwanag. Gusto kong magsimula muli. Gusto kong itayo ang sarili kong kumpanya, isang auditing firm na tutulong sa mga kababaihang tulad ko na biktima ng financial abuse. Gusto kong ipakita sa anak ko na ang mundo ay hindi lamang puno ng panlilinlang kundi puno rin ng pag-asa para sa mga marunong lumaban. Inabot ni Manuel ang kamay ni Teresa at marahan itong pinisil, isang kakaibang kuryente ng pag-asa at marahil isang usbong ng bagong damdamin ang dahan-dahang gumuhit sa pagitan nila. Walang mali siya, kundi isang purong paghanga at respeto. Ang sandaling iyon ay tila isang pangako na sa kabila ng lahat ng unos, mayroon pa ring isang taong handang tumayo sa tabi niya sa bagong paglalakbay na ito. Nang umalis si Manuel, binuhat ni Teresa ang kanyang anak at itinaas ito patungo sa sikat ng araw. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata at bumuo ng isang munting ngiti na tila ba naiintindihan ang kalayaang tinatamasa na nila ngayon. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang panibagong lakas. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na anino, kundi isang malawak na canvas na handa na niyang pintahan ng mga kulay ng tagumpay at pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling liham ang dumating sa kanyang post office box,
kinagabihan. Walang return address at sa loob ay may isang maliit na susi at isang maikling nota na nakasulat sa sulat kamay ni Marco mula sa loob ng kulungan. Ano ang huling lihim na nais ipaalam ng lalaking sumira sa kanyang buhay at handa na ba si Teresa na buksan ang huling pintoong nakaraan bago siya tuluyang humakbang patungo sa hinaharap? 3 taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Ang sikat ng hapon ay banayad na tumatama sa salaming dingding ng isang modernong opisina sa gitna ng lungsod. Sa pintuan ay nakasulat ang gintong mga titik, Hayes Miller Financial Advocacy Center. Ito ang naging bunga ng bawat pait at luhang dumanas ni Teresa, isang institusyong binuo niya upang magsilbing kalasag ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at kawalan ng katarungan. Nakatayo si Teresa sa tabi ng bintana, suot ang isang kagalang-galang na puting blazer na nagbibigay diin sa kanyang awtoridad at bagong silang na tiwala sa sarili. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng takot, ngayon ay nagniningning sa talino at kapayapaan. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang maliit na kahon na gawa sa pilus. Sa loob nito ay ang susi na ipinadala ni Marco mula sa loob ng bilangguan noong nakaraang taon. Ang susing iyon ay nagbukas sa isang lumang vault sa isang maliit na bangko sa probinsya. Doon ay natagpuan ni Teresa ang mga orihinal na titulo ng lupa ng kanyang mga magulang na matagal nang isinangla ni Doña Rosa nang walang pahintulot. Iyon ang huling hiling ni Marco, isang huling pagtatangka na ibalik ang bahagi ng dangal na ninakaw nila sa kanya. Tinanggap ni Teresa ang lupa para sa kanyang mga magulang, ngunit ang pagpapatawad para kay Marco ay nananatiling isang mahabang proseso na hindi niya minamadali. Para sa kanya ang katarungan ay sapat na at ang kapatawaran ay isang regalong siya lamang ang makakapagpasya kung kailan ibibigay. Ang banayad na pagpihit ng pinto ay nagpalingon sa kanya. Pumasok ang isang maliit na batang babae, si Victoria, na ngayon ay 3 taong gulang na. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilyang nagbibigay buhay sa bawat sulok ng silid. Kasunod niya si Nita, na ngayon ay hindi na isang katulong, kundi itinuturing na lola at kasama sa bahay ni Teresa. Ang mukha ni Nita ay puno ng kaligayahan habang pinapanood ang batang malayang tumatakbo. "Mommy, look, I drew a butterfly," ang masayang sigaw ni Victoria habang ipinapakita ang isang makulay na guhit. Nagluhod si Teresa upang yakapin ng kanyang anak. Ang amoy ng sanggol na hinaluan ng amoy ng pulbo ay tila isang banal na insenso na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumaban. "It's beautiful, sweetheart. Just like you." Malaya at makulay. Isang kumatok ang narinig sa pinto at pumasok si Attorney Manuel. May dala siyang isang bungkos ng puting mga rosas. Sa paglipas ng 3 taon ng kanilang ugnayan, ay dahan-dahang lumalim mula sa pagiging magkatuwang sa batas patungo sa isang matatag na pagkakaibigan na may bahid ng isang lihim na paghanga. Ang bawat pagbisita ni Manuel ay nagdadala ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mga mabulaklak na salita, kundi sa respeto at tahimik na suporta. "You have a big seminar tomorrow, Teresa. I just wanted to make sure you're ready." Wika ni Manuel. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalasakit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa balikat ni Teresa, isang sandali ng init na nagpabilis sa pintig ng puso ng huli. "Ready na ako, Manuel. Salamat sa laging pag-alala," sagot ni Teresa habang nakatingin sa mga mata ng abogado. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila, isang pangako na ang hinaharap ay hindi na kailangang lakarin ng mag-isa. Samantala, sa isang malayong barangay, si Doña Rosa ay nakaupo sa isang maliit na upuang kahoy sa tapat ng isang barong-barong. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalamutian ng mga diamante,
ay ngayon ay magaspang na sa paglalabada at pagtitinda ng kakanin sa kalsada upang may makain. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa kawalan inaalala ang bawat sampal at sulyap ng paghamak na ibinigay niya kay Teresa. Ang karma ay tila isang malupit na guro na nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon kundi sa linis ng budhi. Si Marco at Isabela ay nananatili sa loob ng rehas, binibilang ang mga araw ng kanilang sentensya sa gitna ng init at pagsisisi. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanilang kasakiman na nauwi sa abo. Tumingin muli si Teresa sa abot-tanaw. Ang langit ay may kulay na rosas at lila hudyat ng pagtatapos ng isa pang araw. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang biktima patungo sa isang tagapagtanggol ay tapos na. Nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng kanyang sariling puso na malaya na sa galit at puno na ng pag-asa. Ang awit ng kanyang tagumpay ay hindi isang malakas na sigaw, kundi ang mahinang himig ng isang inang nagpapatulog sa kanyang anak, panatag na ang bukas ay hindi na muling magdadala ng takot, kundi ng purong pagmamahal.